Ang sandaling narinig ni Manny Pacquiao ang nangyari sa kanyang anak na babae sa paaralan, lahat ng iba ay nawala sa isip niya. Ang boxing legend ay naharap sa walang katapusang kalaban sa ring, pero wala talagang naghanda sa kanya para sa tawag na natanggap niya noon sa hapon. Ang kanyang 12 anyos na anak na si Queenie ay pinahiya sa harap ng buong klase ng kanyang guro na si Miss Reynolds. Pinuna ng guro ang accent ni Queenie. Tinawag siyang isa na namang mahirap na Pilipino na sinusubukang makisama, at sinabi pa na hindi siya magiging kahit ano, kahit sino pa ang tatay niya. Hindi alam ng guro na binastos niya ang isa sa pinakamatatag na lalaki sa mundo. At ang tugon ni Manny ay hindi sa pamamagitan ng suntukan. Ito ay magiging simula ng pagbabago na lalampas sa kanyang anak at makakaapekto sa buong sistema ng paaralan. Kung nanonood ka nito, malamang alam mo ang sakit ng makikitang inaapi ang mahal mo sa buhay, yung walang magawang galit, yung matinding pagnanais na gawin ang tama. Kung naantig sa'yo ang kwentong ito, pindutin mo ang like button at mag-subscribe para sa higit pang makapangyarihan, totoong kwento ng tapang at katatagan, at ibahagi mo sa comments ang iyong karanasan. Nakipaglaban ka na ba para sa taong inapi ng hindi patas? Ngayon, narito kung paano hinandle ni Manny Pacquiao ang sitwasyon at nagulat ang lahat. Nagsimula lahat sa isang ordinaryong Martes. Si Queenie ay 3 buwan pa lang na nakapag-enroll sa Westridge Private Academy. Kahit anak siya ng world-famous na atleta at senador, mapagkumbaba at masipag siya. Hindi niya pinagmamalaki ang background o pangalan ng tatay niya. Sa katunayan, marami sa kanyang kaklase ang hindi alam kung sino ang tatay niya. Gusto ni Queenie na kilalanin siya sa sarili niyang tagumpay, hindi sa reputasyon ng pamilya. Malakas siya lalo na sa math at science, madalas siyang nananatili pagkatapos ng klase para tuturan ang mga kaklase na nangangailangan ng tulong. Karamihan sa mga guro ay pinahahalagahan ang kanyang pagsisikap at mabuting puso. Lahat maliban kay Miss Reynolds. Si Miss Reynolds, ang English literature teacher, ay kilala sa kanyang matitinding pamantayan at mahigpit na ugali. Mahigit 15 taon na siyang nagtuturo sa Westridge at ipinagmamalaki ang mga estudyanteng na itulong niyang hubugin. Pero sa likod ng kanyang profesional na anyo ay may malalim na bias, lalo na laban sa mga estudyanteng sa tingin niya ay hindi nababagay sa prestihiyosong paaralan. Galing siya sa lumang yaman at madalas siyang magbigay ng banayad na komento tungkol sa mga scholarship students o sa mga galing sa hindi tradisyonal na background. Kay Queenie, hindi na banayad ang kanyang hindi pagkagusto. Kumukunot ang noo niya kapag nagsasalita si Queenie, pinupuna ang accent, at regular na kinikritika ang trabaho at partisipasyon niya sa klase. Si Queenie, sinusubukang manatiling kalmado, ay lalong nagtrabaho ng husto sa klase ni Miss Reynolds. Nag-ensayo siya ng pronunciation sa bahay at hindi sinabi sa mga magulang kung paano siya tinatrato. Kaya ko to, paalala niya sa sarili tuwing umaga. Pinalaki ni Manny at asawa niyang si Jinky ang mga anak na maging matatag at self-reliant, mga katangian na pinanghahawakan ni Queenie. Pero kahit ang katatagan ay may hangganan. At noong Martes na yon, naabot na ni Queenie ang kanyang limit. Sa gitna ng klase habang tinatalakay ang isang nobela, tinawag ni Miss Reynolds si Queenie para basahin ng malakas ang isang passage. Halos 2 pangungusap pa lang, pinutol siya ng guro. Stop! Stop! Stop, sabi niya ng malakas na buntong hininga. Halos hindi ko maintindihan ang sinasabi mo dahil sa accent mo. Tahimik ang buong klase. 25 estudyante ang tumingin kay Queenie na natigilan sa pwesto, namumula ang pisngi sa hiya. Hindi pa tapos si Miss Reynolds. Lumapit siya ng dahan-dahan sa desk ni Queenie, naririnig ang tunog ng takong niya sa kwarto. Hindi ko maintindihan kung bakit tinatanggap pa ang mga katulad mo sa paaralang ito, sabi niya ng malamig. Magaling siguro ang tatay mo sa pagbugbog ng tao para sa pera, pero dito ay para sa pag-aaral at kultura. May mga tumawa ng mahina ang ilang estudyante, ang iba ay tumingin sa ibang direksyon, halatang hindi komportable. Lumaban si Queenie, pinipigilan ang luha sa mata. Ayaw niyang makita ng guro na umiiyak siya. Lumapit pa ang guro at bumulong, pero sapat na malakas para marinig ng mga malapit. Nakakabili ng uniforme ang pera, pero hindi class. Pagkatapos, tumunog na ang bell, natapos na ang pinakahumili na 45 minuto sa buhay ni Queenie. Nanginginig ang kamay niya habang kinuha ang gamit at mabilis na lumabas. Sa sife, doon na lumabas ang luha.
Naisip niyang tawagan ang mga magulang pero pinigilan niya. Busy ang tatay niya sa paghahanda ng malaking Senate speech at ang nanay sa charity event, may responsibilidad sila at ayaw niyang idagdag pa. Pero habang naghugas ng mukha at tumitingin sa salamin, may nagbago. Tinuro sa kanya ng tatay na ang respeto ay pinaglalaban, pero ang disrespect ay hindi dapat baliwalain. Kinuha niya ang phone. Kailangan marinig ng tatay niya ang nangyari. Si Manny Pacquiao ay nasa meeting nang mag-vibrate ang phone niya dahil sa mensahe ni Queenie. Laging nasa malapit niya ang phone kapag nasa paaralan ang mga anak, ugali mula sa mga training camp at mahabang biyahe. Maikli ang mensahe, "Dad, pwede ba tayo mag-usap pagkatapos ng klase?" May nangyari. Hindi naman nakakatakot ang mga salita, pero kilala ni Manny ang anak. Hindi siya nagme-message sa school hours maliban kung seryoso talaga. Lumabas siya sa meeting at tinawagan agad. Sumagot si Queenie. Kalmado ang boses, pero narinig niya ang bahagyang panginginig. Alam niyang umiyak ito. Habang ikinukwento niya, dumaloy ang emosyon kay Manny, lungkot, galit at malakas na hangaring protektahan ang anak. Susunduin kita pagkatapos ng klase, sabi niya, matatag pero seryoso ang boses. Si Manny Pacquiao ay nakaranas ng kahirapan, diskriminasyon, at taon ng pagkakatalo sa pag-akyat mula sa kalye ng General Santos City hanggang sa global fame. Pinuna siya dahil sa laki, accent, at simpleng pinagmulan. Pero nalampasan niya lahat sa pamamagitan ng tiyaga at puso. Ngayon, ang anak niya ay naharap sa katulad na kalupitan at hindi niya hahayaang mangyari yon. Agad niyang kinansela ang natitirang appointment sa araw na yon. Napansin ng security team ang pagbabago sa mood niya. Nawala ang masayahing Manny, pinalitan ng focused intensity na nakikita lang nila bago ang malaking laban. Walang nagtatanong. Pagdating ni Manny sa Westridge Academy mamaya, hindi siya dumating bilang celebrity o senador. Dumating siya bilang ama. Simpleng damit, jeans at button-up shirt, at ordinaryong sasakyan, hindi yung mamahalin niyang kotse. Hindi siya roon para mag-eksena o gamitin ang status para takutin. Hindi iyon ang style niya. Habang naghihintay sa parking lot hanggang sa huling bell, iniisip ni Manny ng mabuti kung paano tutugon. Una niyang naisip ay galit, harapin agad ang guro at hingin na mapatalsik. Pero sa mga taon sa spotlight, natuto siya ng pasensya at strategy. Ang panalo sa ring ay hindi lang lakas, kundi kontrol at plano. Pareho rin dito. Tumunog ang bell. Lumabas ang mga estudyante. Nakita agad ni Manny si Queenie. Kahit malayo, halata ang pagkakaiba, nakayuko ang balikat, nakayuko ang ulo, wala ang dating confidence. Nasaktan ang puso niya. Pagkakita sa kanya, lumaki ang mata ni Queenie. Inaasahan niya ang driver, hindi ang tatay mismo. Mabilis siyang lumapit at yumakap. Dumating ka, bulong niya. Lagi, sagot niya, mahigpit na yakap. Sandali silang ganoon bago siya bumitaw ng dahan-dahan at tumingin sa mata. Tara, kausapin natin ang prinsipal mo. Tumango si Queenie, kumukuha ng lakas mula sa tahimik na determinasyon ng tatay. Si Principal Warner ay hindi inaasahan na darating si Manny Pacquiao sa opisina niya noon. Halos mabuhos ang kape nang ianunsyo ng sekretary ang unexpected guest. Ipinagmamalaki ni Warner na pinamumunuan niya ang paaralan na umaakit sa high-profile families, celebrities, public figures. Nakakatulong ito sa reputation at financial backing ng Westridge. Pero isang tingin sa mukha ni Manny, alam niyang hindi tungkol sa donation to. Miss Pacquiao, what a surprise, sabi ni Warner habang iniaabot ang kamay at itinuro ang upuan. Ano ang dala niyo rito? May sasabihin ang anak ko, sagot ni Manny, matatag at kalmado. Inilagay niya ang kamay sa balikat ni Queenie para bigyan ng suporta. Nawala ng bahagya ang ngiti ni Warner habang lumingon sa batang babae. Sa susunod na ilang minuto, kalmadong ikinuwento ni Queenie ang nangyari sa klase ni Emmett Reynolds. Hindi niya pinalaki o dinramatize. Simpleng ikinuwento lang ng eksakto, paminsan-minsang tumitingin sa tatay para sa suporta. Pagkatapos, katahimikan ang kwarto. Nilunok ni Warner ang laway. Naiintindihan ko, sabi niya ng maingat. Si Miss Reynolds ay isa sa aming pinaka-experienced educators. Sigurado akong may misunderstanding lang. Walang sinabi si Manny, nakatitig lang sa principal.
Halata na sinusubukan ni Warner na i-minimize ang issue, siguro para protektahan ang image ng paaralan o iwasan ang aksyon laban sa veteran teacher. Wala pong misunderstanding, sabi ni Queenie ng mahina pero matatag. Hindi lang ako. Ganon din ang trato niya sa ibang estudyante, lalo na sa mga hindi galing sa mayamang American families. Nagalit-galit si Warner sa upuan, halatang hindi komportable sa direksyon ng usapan. Sige, kakausapin ko si Miss Reynolds. Sineseryoso namin ang ganitong bagay dito sa Westridge, sabi niya, pero kulang sa conviction ang tono. Bahagyang sumandal si Manny, nakatitig pa rin. Sa tingin ko hindi niyo po lubos na naiintindihan. Ang anak ko ay pinahiya ng publiko ng taong dapat mag-guide at mag-inspire sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa akusasyon. Ito ay tungkol sa basic human dignity at respeto. Mga values na akala ko sinusuportahan ng paaralang ito. Natigilan si Warner. Siguro inaasahan niya ang galit o banta na aalisin si Queenie sa school. Sa halip, naharap siya sa composed, articulate na ama na nag-a-advocate para sa anak ng malinaw at mailayunin. Siyempre, James Pacquiao, sagot ni Warner. I-assure ko kayo na imbestigahan namin ng maayos. Tumango si Manny pero halata na hindi sapat ang vague assurances. Gusto ko pong mag-alok ng solusyon, sabi niya. Nagtaas ng kilay si Warner, interesado kahit labag sa loob. Ang susunod ay hindi lang makakaapekto sa karanasan ni Queenie, kundi magsisimula ng pagbabago sa kultura ng paaralan. Gusto kong mag-establish ng anti-bullying at cultural sensitivity program dito sa Westridge, sabi ni Manny, nagulat sina Warner at Queenie. Ako po mismo ang magpo-fund nito. Kumurap si Warner, sinusubukang intindihin ang unexpected offer. Napakagandang offer po yan, James Pacquiao, pero hindi ako sigurado. Itinaas ni Manny ang kamay ng mahina para pigilan siya. Hindi lang ito tungkol kay Queenie. Tungkol ito sa bawat estudyanteng naramdaman na maliit o hindi kasali dahil sa pinanggalingan. Ang program ay magkakaroon ng required training para sa lahat ng faculty, regular na workshops para sa estudyante, at zero tolerance policy sa anumang discrimination. Mabilis ang isip ni Warner. Ang pagtanggi sa proposal mula sa isang taong katulad ni Pacquiao ay magiging masama sa image. Pero ang pagtanggap ay nangangahulugang pag-amin na may problema sa Westridge na malamang ay tutol ang Board of Trustees. Malaking proposal to, sabi niya ng maingat. Kailangan kong konsultahin ang board bago magpatuloy. Tumango si Manny. Inaasahan niya iyon. Naiintindihan ko kung paano gumagana ang institusyon, pero habang nagdedebate kayo, sa tingin ko ay nararapat na isuspend muna si Edith Reynolds habang nag-imbestiga. Tumigas ang mukha ni Warner. Suspend. Seryosong hakbang yan, James Pacquiao. May policies kami para rito. Ako rin po may policies, sagot ni Manny, kalmado pa rin pero may matalim na edge na sa boses. Sa akin, kasama ang pag-contact sa mga magulang ng ibang apektadong estudyante. Naniniwala akong marami sa kanila ang gustong malaman kung ano ang nangyari ngayon. At siguro rin ay magiging interesting sa media kung paano pinapayagan ng isa sa top private schools sa bansa na abusuhin ng guro ang estudyante batay sa lahi. Hindi siya nagbabanta, nagsasabi lang ng katotohanan. Nilunok ni Warner ng malakas. Makapal ang hangin sa implications. Naiintindihan ko, sabi niya sa wakas. Ilalagay si Edith Reynolds sa administrative leave habang nag-imbestiga. Tatawagan ko ang emergency board meeting para suriin ang proposal ninyo. Maliit na tumango si Manny, mukhang satisfied. Salamat po. Pinahahalagahan ko ang kooperasyon ninyo. Lumilingon siya kay Queenie na tumitingin sa kanya ng may paghanga. Inaasahan niya na magagalit ito, siguro hingin ang pagkatalsik ng guro. Sa halip, ginawa niyang mas malaki ang sandali, mas makabuluhan. Habang lumalabas sila sa opisina, tahimik na hinawakan ni Queenie ang kamay ng tatay. Dad, ang galing mo, bulong niya. Pinisil ni Manny ang kamay. Ang paglaban para sa tama ay hindi laging suntukan, sabi niya. Minsan, paglikha ng pagbabago. Habang naglalakad sila sa hallway ng paaralan, ilang estudyante at guro ang tumigil, nagulat makita ang world-famous boxer. Pero hindi pinansin ni Manny. Focus lang siya sa anak. Mabilis na kumalat ang balita ng meeting sa buong Westridge Academy. Kinabukasan,
alam na ng lahat na nasuspend si Miss Reynolds at personal na namagitan si Manny Pacquiao. Magkahalo ang reaksyon. May mga staff na nagdepensa sa COLED, nagkakaisa. Pero nagsimula nang magbago ang kultura sa Westridge. Ang iba, na matagal nang hindi komportable sa ugali ni Miss Reynolds, pero tahimik, nakaramdam ng ginhawa. May tumindig na. Sa mga estudyante, naging sentro ng atensyon si Queenie. May lumapit para ibahagi ang sariling karanasan kay Reynolds. Ang iba ay nagsorry sa hindi pagsuporta sa kanya sa klase. May ilan pang umamin na tumawa sila sa sinabi ng guro dahil takot na sila ang susunod na target. Sa lahat ng yon, nanatiling kalmado si Queenie, hindi humihingi ng awa o nagdadamdam. Tulad ng pangako, nag-schedule si Principal Warner ng meeting sa Board of Trustees sa parehong linggo. Dumalo si Manny kasama ang attorney at education consultant na espesyalista sa diversity at inclusion. Una, nag-aalinlangan ang board sa malaking proposal. Wala pa kaming discrimination problem sa Westridge, sabi ng isang trustee. Kalmado pero matatag na sumagot si Manny, sa lahat ng respeto, dahil walang nag-report ay hindi ibig sabihin walang nangyari. Pagkatapos, ipinakita niya ang series ng testimonials mula sa current at former students, lahat detalyado ang personal na karanasan sa bias at prejudice sa paaralan. Matibay at hindi maikakaila ang ebidensya. 3 oras ang meeting. Sa huli, unanimous na inaprubahan ng board ang plano ni Manny. Ang Pacquiao Cultural Respect Initiative ay magsisimula agad, pinondohan ng generous donation mula kay Manny mismo. Kasama rito ang regular na staff training, curriculum revisions, para mas malawak na perspectives, at bagong sistema para mag-report ng discriminatory behavior ang estudyante. Dagdag pa, magtatayo ng scholarship fund para sa estudyante mula sa underrepresented communities. Hindi lang panalo para kay Queenie ito, markado itong pagbabago para sa buong paaralan. Noong gabi na iyon, nang tawagan ni Manny para ibahagi ang balita, hindi mapigilan ni Queenie ang luha. Hindi mo lang ako tinulungan, sabi niya, nanginginig ang boses. Tinulungan mo ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, nakikita na ang pagbabago sa Westridge Academy. May mga posters ng new initiative sa hallways, at nagsimula ang workshops para sa staff at estudyante. Pagkatapos ng investigasyon na nakumpirma ang kwento ni Queenie, at natuklasan pa ang ilang complaints, hiniling kay Miss Reynolds na mag-resign. Tahimik siyang umalis ng walang public statement, kahit may bulong-bulungan na tinanggap niya ang role sa ibang prominenteng paaralan sa ibang lugar. Si Principal Warner, mukhang aware sa pagbabago, naging vocal advocate ng initiative. Nagsalita siya sa mga magulang, binigyang diin ang renewed dedication sa inclusion. May mga skeptics na napansin ang timing ng suporta niya, nakasabay ng malaking donation sa endowment ng paaralan. Pero ilan lang ang makakaila sa tangible improvements. Ang pinakamalalim na pagbabago ay nangyari kay Queenie mismo. Ang maaaring sumira sa kanya ay naging source ng empowerment. Nagsalita siya sa unang assembly ng paaralan, ipinakilala ang new program, ibinahagi ang karanasan at hinikayat ang iba na tumindig laban sa discrimination. Matatag ang boses niya habang nagsasalita sa crowd. Tinuro sa akin ng tatay ko na ang value natin ay hindi tinutukoy ng opinyon ng iba sa atin, sabi niya. Tinutukoy ito ng ginagawa natin at kung paano natin trinato ang iba. Malakas ang palakpakan. Ang mga estudyanteng dating hindi pinapansin siya ay naghahanap na ng friendship. Ang mga guro na dating itinuring siyang isa na lang na anak ng celebrity ay nakilala na ang kanyang talino at katatagan. Sa lahat ng yon, nanatiling humble at hardworking si Queenie. Pero ngayon, may renewed sense of self-worth siya, rooted sa confidence at purpose. Kalaunan, umabot sa media ang mga pangyayari sa Westridge, pero hindi sa sensational way. Walang malalaking headline tungkol sa teacher misconduct o famous parents na nag-file ng kaso. Sa halip, sa education publications at local news, in-highlight ang launch ng groundbreaking anti-discrimination program sa isa sa top private schools sa bansa. Tumanggi sila sa interviews tungkol sa insidente mismo, pinili na spotlight ang initiative at mas malawak na significance. Hindi ito tungkol sa isang guro o isang estudyante, sabi niya sa reporters. Tungkol ito sa pagbuo ng environment kung saan bawat bata ay nararamdaman na nakikita at respetado. Ang tugon niya ay nagpapakita ng values ng lalaking umakyat mula sa kahirapan para maging world champion, philanthropist, at public figure.
Ang epekto ng aksyon ni Manny ay lumampas sa Westridge. Ang ibang paaralan sa region, siguro para maiwasan ang katulad na hamon, ay nagsimulang mag-implement ng sariling cultural sensitivity programs. Mas naging vocal ang mga magulang tungkol sa expectations nila sa paaralan. Kahit ang paaralang nag-hire kay Ms. Reynolds ay tahimik na nag-announce ng review sa policies nila tungkol sa classroom conduct at cultural awareness. Walang nakaisip na magkakaroon ng ganitong ripple effect nang mag-text si Queenie sa tatay niya ilang linggo lang ang nakaraan. Para kay Manny, ang karanasan ay nag-reaffirm lang ng paniniwala niya na ang tunay na lakas ay hindi sa physical power, kundi sa paggamit ng influence para ipagtanggol ang mga hindi makapagtanggol sa sarili. 6 na buwan pagkatapos ng insidente, nag-host ang Westridge Academy ng formal event para sa official launch ng Pacquiao Cultural Respect Initiative. Puno ang auditorium ng estudyante, educators, parents at media. Nakaupo si Manny sa front row, puno ng pride habang tumuntong sa stage si Queenie para buksan ang program. Ang dating mahiyain na batang tumawag sa kanya ng distressed ay naging confident na iyang uman, nagsasalita ng may conviction tungkol sa respeto at inclusion. Nang mapahiya ako sa klase noon, pakiramdam ko powerless, sabi niya, malinaw at malakas ang boses. Pero pinaalalahanan ako ng tatay ko na hindi tayo kailanman powerless kapag pinili nating tumindig para sa tama. Nagkwento siya kung paano binuksan ng karanasan ang mata niya sa trato sa iba at kung paano ito nag-shape ng sense of responsibility niya. Habang nagsasalita siya, nag-isip si Manny sa sariling journey. Lumaki siya sa malalim na kahirapan, natulog sa kalye ng General Santos City. Nakaranas ng gutom, diskriminasyon at kawalan ng pag-asa. Ang boxing ang naging daan palabas para sa seguridad niya at pamilya. Pero sa paglipas ng panahon, naintindihan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi sa titles o yaman, kundi sa difference na ginagawa mo sa buhay ng iba. Tumingin siya sa anak ngayon, nakaka-captivate ng room sa wisdom at compassion, at na-realize na ito ang pinaka-proud na achievement niya. Hindi ang championship sa 8 weight classes, hindi ang taon sa public office, kundi ang pagpapalaki ng anak na naiintindihan ang kahalagahan ng pagtindig para sa iba. Pagkatapos magsalita ni Queenie, tumayo ang buong audience sa palakpakan. Umiti siya sa crowd at ipinakilala ang tatay. Tumuntong si Manny sa stage, niyakap ang anak at kinuha ang mic. Maikli siyang nagsalita, nagpasalamat sa paaralan sa suporta at commitment sa progress. Ang nangyari sa anak ko ay unfortunate, sabi niya. Pero ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo tumugon. Binigyang diin niya ang pagiging importante ng pag-convert ng painful moments sa opportunities para sa growth at progress. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Ms. Reynolds o binabalik ang difficult details ng insidente. Sa halip, focus sa future, kung paano makakatulong ang new program sa mga susunod na henerasyon ng estudyante. Ito ay demonstration ng dignity at restraint mula sa lalaking may lahat ng dahilan para magalit. Natapos ang event sa pag-unveil ng plaque na ipapakita sa main hallway ng paaralan. Nakasulat doon, The Pacquiao Cultural Respect Initiative, dahil bawat estudyante ay nararapat sa dignity, respect, at kalayaan sa pag-aaral ng walang takot. Habang kinukunan ng kamera ang moment, nakatayo si Manny ng proud na may braso sa balikat ni Queenie. Ang journey mula sa masakit na araw sa klase ni Ms. Reynolds hanggang sa celebration na to ay hindi madali, pero ang outcome ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Ang maaaring matapos sa pagkatalsik ng isang guro ay naging simula ng cultural shift sa buong institusyon, at nagsimula dahil tumanggi ang isang ama na hayaang mapahamak ang dignity ng anak niya ng kahit sino sa anumang dahilan. Sa mga sumunod na buwan, lalong tumaas ang academic performance ni Queenie. Na-elect siyang Student Council President at nag-launch ng mentoring program para sa estudyanteng nahihirapan sa demands ng paaralan. Pinuri siya ng mga guro sa natural leadership at emotional maturity, traits na hindi tinuturo sa classroom, pero malinaw na na-nurture sa bahay. Tahimik na pinapanood ni Manny at Jinky ang pag-thrive ng anak. Lagi nilang pinaniwalaan na special siya, pero ang makita siyang lampasan ang adversity ng mailakas at grace ay nag-confirm ng mas malalim, ang karakter ay tinutukoy hindi sa success, kundi sa paano tayo tumugon sa setbacks. Kahit kumupas ang media coverage ng karanasan ni Queenie, lumaki lang ang influence. Lumawak ang Pacquiao Cultural Respect Initiative sa ibang paaralan, naging national model para sa inclusive education.
Samantala, nahirapan si Edith Reynolds sa long-term employment. Sumusunod ang history niya sa bawat paaralan, hindi dahil naghiganti si Manny, kundi dahil may consequences ang actions niya. Sa panahon na lalong pinahahalagahan ang accountability, hindi na tinolerate ang behavior niya. May certain justice doon. Ang guro na dating pinahiya ang estudyante dahil sa background ay ngayon ay hinuhusgahan hindi sa credentials, kundi sa conduct. Para kay Queenie, ang pinakamalakas na lesson ay hindi lang tungkol sa pagharap sa prejudice o bullies, kahit importante iyon. Ang mas malalim na aral ay tungkol sa quiet strength ng dignity. Pwede sanang gamitin ng tatay niya ang influence para publicly shame ang guro o pressure ang paaralan. Pwede niyang alisin si Queenie at ilipat sa iba. Sa halip, pinili niyang harapin ang issue ng kalmado at constructive, ginawang lasting reform ang personal na sugat. Ito ay lesson sa leadership na hindi maibibigay ng anumang classroom. Taon-taon pagkatapos, nang tanungin tungkol sa insidente sa interview, simpleng sabi ni Queenie, tinuro sa akin ng tatay ko na ang paano mo nilalabanan ang battles mo ay nagsasabi ng higit pa tungkol sa'yo kaysa kung manalo ka o matalo. Madalas na binabalikan ni Manny ang tawag na iyon, ang moment na narinig niya ang nanginginig na boses ng anak. Una niyang instinct ay galit at madali sanang gawin iyon. Pero sa pagitan ng moment na iyon at pagdating sa paaralan, nagbago ang mindset niya. Na-realize niyang hindi lang ito tungkol sa pagdepensa sa anak. Ito ay tungkol sa pagiging model ng tamang response. Paano niya matuturuan ang anak na harapin ang injustice ng may integrity kung hindi niya gagawin ang pareho? Ang realization na iyon ang nag-shape ng tugon niya, firm pero fair, focused sa solutions, ay sa retribution. Ito rin ang mindset na ginawa siyang champion sa ring at respected leader sa labas nito. Ang tugon ni Manny ay nag-iwan ng impact na malayo sa Westridge Academy. Kahit hindi na sensationalize sa media, naging case study ito sa effective parental advocacy. Ginagamit ito ng parent groups bilang model sa pag-address ng discrimination sa schools. Tinutukoy ito ng educational experts sa pag-design ng cultural awareness training. Kahit ang lawmakers ay itinuro ito bilang halimbawa kung paano makakapag-drive ng meaningful change ang individuals nang hindi naghihintay sa institusyon. Ang nagpaka-compelling sa kwento ay hindi lang ang ginawa ni Manny. Ito ay kung paano niya ginawa, may purpose, composure, at clear goal na magbuo ng mas maganda. Ipinakita nito na ang tunay na influence ay hindi rooted sa status o yaman, kundi sa paano ginagamit ang advantages na yon para i-lift ang iba. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung paano ka tutugon kung inapi ang mahal mo sa buhay? Magagalit ka ba, maghihiganti, o susubukan mong gawing positive ang experience? Ang tugon ni Manny Pacquiao sa pagpapahiya sa anak ay makapangyarihang halimbawa ng pagpili ng progress kaysa punishment. Sa halip na focus sa isang guro, tinulungan niyang buuin ang program na magsiserbisyo sa maraming estudyante sa hinaharap. Ito ay paalala na ang pinakamalaking pagsubok natin ay maaaring maging pinakamahalagang kontribusyon natin. Sa susunod na harapin mo ang injustice, isipin mo hindi lang kung paano isolve ang immediate problem, kundi kung paano mo ito magagamit para lumikha ng lasting change na makikinabang din sa iba. Ang pinakakahanga-hanga sa kwentong ito ay hindi lang ang ginawa ni Manny Pacquiao, kundi ang pinili niyang hindi gawin. Hindi niya ginamit ang fame para ipahiya ang guro. Hindi niya binantaan ang paaralan o tahimik na inalis ang anak. Sa halip, nagtrabaho siyang collaborative para i-address ang mas malalim na issue at magbuo ng lasting. Sa paggawa noon, tinuruan niya si Queenie ng lesson na mas makapangyarihan kaysa anumang lecture. Na ang tunay na lakas ay hindi sa kakayahang sirain, kundi sa kakayahang bumuo ulit ng may integrity. Ito ay aral na matutunan natin lahat, lalo na sa mundo na madalas nagre-reward ng volume kaysa wisdom. At siguro ang pinakamakapangyarihan, ipinapaalala nito na ang grace, hindi ang galit, ang nag-iiwan ng pinakamalalim na impression.